Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan mamapanig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Ratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, eto po no, yung reaction na po natin sa mga, kasi ang nangyari po kahapon, 12 oras mahigit o 13 hours, no? 13 hours yata na tayo ay nanood. Madadala ka rin, eh, 'di ba? Alam mo yung paulit-ulit na tanong na parang hindi sila nakinig sa mga paliwanag, tapos yung mga nagtatanong pero hindi nakikinig ng paliwanag, 'no, nakakainis. Kaya ngayon, yung highlight parang ang dami 'no, ang daming impormasyon, too much information yung dumating kahapon. Ngayon, tinilad-tilad na po para sa sa'tin ni X, yung Twitter po. Kaya makakapag-react naman po tayo. Dati po sa totoo lang, ang topic po naming mga vlogger isang item lang. Ito po sobrang dami 'no. Bawat congressman may item na binibigay, may item na o merong balita o merong worthy. So, nasobrahan tayo sa impormasyon. Ngayon naman po ilang araw natin 'tong titilad-tilarin, tsaka yung epekto po nito sa atin 'no. Ayun yun yung gusto kong ipamagat, eh. Nakita ko lang kasi yung pang-asar ng pagmumukha ni Trillanes kaya yun yung napamagat ko. Una 'no, sa totoo lang po, ah, masyado na pong ang Pilipinas po, masyado na po tayong ano, eh, yung politicize ngayon 'no. Hindi po dahil sa malapit lang yung eleksyon, dahil po sa walang sawa nilang paninira sa mga Duterte. Masyado na pong hating-hati, politicize na masyado yung mga Pilipino. Halos lahat ng Pilipino, wala na pong ano ngayon, lahat na po merong kinakampihan, 'no? Okay. Halos wala na pong Pilipino ngayon na hindi dalawa lang po, 'no? It's either ikaw ay pro Duterte, hindi po pro o nawala na po sa eksena yung mga Marcos, eh. Ang usapin po sa lahat ng Pilipino ngayon, saan man panig ng daigdig, bihira na po yung Pilipinong walang pakialam. Kasi, isinasaksak sa lalamunan natin, 'no? Wala tayong magagawa, eh, sinasaksak sa lalamunan natin ng media, ng walang katapusan na hindi natin natatakasan, eh, yung balita sa mga Duterte. Usually, kung galing yan sa media, yan po ay balitang paninira, 'no, negative, okay. So, wala pong Pilipino ngayon, bihirang-bihirang Pilipino ang walang pakialam. Kahit po yung mga usual na walang pakialam, mga kabataan, mga ano, alam na nila yung nagaganap, eh. Walang katapusan yung paninira sa Duterte. Ngayon eto po, marami pong galit sa Quadcom, nasasabi po nila yan. Hindi po nila napipigilan yung kanilang sarili, 'no? Nabanggit yan ni Abante, yung mga trolls at saka mga vlogger ni Duterte. Ano ba kayo, 'no? Ilan ba ang botong kinontribute niyo? Yan masakit yan, eh. Ibig sabihin, yung nasasabi po nila, lalo na diyan formal na mga pagpupulong 'yan, nasasabi nila yung inis nila o galit nila sa mga Duterte supporter, may epekto na po talaga 'no, umeepekto na talaga yung mga vloggers. Okay, sa madaling salita po mga kapatid, hindi na po natin naliligtasan, wala na po nakakaligtas na, sa paninira na 'to 'no, bagyuhin man. Kumbaga ngayon ang mga Duterte ay national pastime.
'no? Kung ang mga Duterte ay palpak nung kanilang panunungkulan, matagal na silang durog. Sa tindi ng paninira sa kanila, matagal ng durog 'yan, matagal na silang binabaon sa pulitika. Pero kahit na siguro anong paninira niyo, parang pagkain, 'no? Nakatikim ka ng masarap na pagkain, tapos may taong maninira dun sa kinain mong masarap. Sinong sinong paniniwalaan mo, yung lasa mo? Ikaw na mismo nakaranas, eh. Natikman mo, ang sarap. Tapos sasabihin sa'yo ng mga ano, "Hindi masarap 'yan, yung kinakain mo hindi masarap." Ha? Hindi masarap, eh, busog na busog nga ako sa actually umorder pa ako ng extra rice dahil sa sobrang sarap. Yun yung point natin, eh. Mahirap siraan yung mga Duterte kasi nararanasan natin sila, 'di ba? Mahirap niyong sabihin na palpak naman o peke naman yung war on drugs kasi tumahimik sa komunidad namin. Nawala yung mga adiksyunis. Nagkaroon kami ng yung mga anak namin, hindi na kami kakaba-kaba na may mangyayari sa anak namin, nabawasan ng krimen. Ramdam namin yung pagbawas ng krimen, hindi lang po sa numerong binibigay, ina-announce ng presidente. Hindi nga nag-a-announce si President Duterte. Ang maririnig mo nga kay Pangulong Duterte, panay PI kayo. Kahit na anong paninira ninyo, naranasan namin. Puwede mo bang sabihin na hindi masarap yang kinakain mo, eh, sarap na sarap nga kami? Okey, ano po ang ginagawa ng Quadcom ngayon, lalo na yung pag-imbita nila sa mga Duterte? O si Sara Duterte hindi po Quadcom, tama lang natin, akala tuloy ng lahat ng tao Quadcom na yung imbestigasyon, eh. Ibang committee po yun, yung kay Sara Duterte. Tuwing mag-a-appear yung mga Duterte, nagmumukha pong nagsisinungaling yung Quadcom. Nagmumukha pong may script yung Quadcom. Nakakaawa nga, eh. Dahil pare-pareho yung tanong, sabihin mo talaga 'pag, "Puta, bakit pare-pareho yung tanong? May script ba 'tong mga 'to?" O isa-isahin na po natin, 'no? Ang in general po, ang gusto kong sabihin, bihira po yung nako-convert dahil dito sa mga ano na 'to, confirmation lang. Halimbawa, ano nangyari? Halimbawa tayo, yun yung gusto kong sabihin, eh. Kahit na ano yung pang-aasar, nang-aasar na lang po, eh. Nakita niyo po ba yung itsura ni Trillanes? Pati yung mga titig niya kay Duterte, eh, halos magkatabi lang sila ni Duterte. Kung hindi pa po pang-aasar ang tawag niyo rito, parang ano yan, parang mga tawa ko nakakaasar, 'di ba? Nakakaasar yung tawa ko, eh. Teka muna, papakita ko sa inyo yung mukha ni habang nagsasalita si Duterte, makikita mo 'tong mukha na 'to. Pang-aasar naman lang po talaga 'to, eh. Kaso blinak na yata ako. Nawala na yung ano ko, nawala na isang tinantusan ko kay ano, saglit lang, hindi ko na makita. Yan yung problema, eh, 'no, natantusan lang natin. Anyways, yan yung sinasabi ko sa pamagat, may epekto ba? Actually nang-aasar na lang si Trillanes, eh. May epekto po ba yan? Yun yung tanong ko na, yung nakapakinig po ba na Duterte supporter, napakinggan yung mga expose ni Trillanes? May na-convert po ba sa tingin ninyo na Duterte supporter? Wala na po, eh. Wala naman. Yun yung sinasabi kong wa effect. At least si Tatay Digong may mga na-convert. Si si Abante kahit papaano, 'di ba? Puta, hindi ko alam kung nang-uuto si Abante dahil
sa epekto ng mga Duterte supporter sa kanya, baka kinakabahan siya matalo siya sa kanyang congressional district kaya nang-uuto siya. Hindi ko alam kung totoo yung pagiging magiliw niya kay Pangulong Duterte. Anyways, eh, kung pinipeke niya lang yung pagiging okay siya kay Pangulong Duterte, wala tayong magagawa. Pero sa mga followers po, sa tingin niyo ba yung pag-appear ni Pangulong Duterte may na-convert na loyalista? Wala po. Loyalista pa rin sila. Lahat ng paninira kay Duterte mula noon hanggang ngayon, may na-convert ba? Tinitiyak ko sa inyo, marami na po na-convert na dating supporter ni Marcos. Nagalit na pero hindi dahil sa Quadcom. Nagalit na kami, nagalit na yung mga dating supporter ni Marcos dahil sa kapalpakan ng pangulo nyo, no? Wala na pong epekto 'to, eh. So, lahat ng imbestigasyon ninyo, piniplease nyo na lang yung sarili nyo. Yung paninira nyo, kayo, "Ay, kita nyo ang galing natin, nasiraan natin." Sino bumilib kay Castro, kay Brosas, at kay Raul Manuel? Sino pa bibilib kay Trillanes? Wala na po sila. Sabi nga ng isa, ang career ni Trillanes matagal na pong nailibing. Political career, may ibang karera yan, entregador. Yun, buhay na buhay yung ano. Okay, isa-isahin na po natin. Una po 'to si Luistro. Bakit po magandang sundan 'to? Bakit magandang sundan 'tong mga ano, ginawa ng press? Sanay na yung press ng ganyan, eh, yung mag-highlight. Ito yung mga highlight ng mga pangyayari. 'Di ba? Ito po. Halimbawa po, ito si Luistro. Akala ko magaling ka, Luistro. Si Luistro po, na-expose po siya kahapon nung kaharap niya si Pangulong Duterte. Nagmumukha ka lang magaling kasi hindi magagaling yung kausap mo. Nagmumukha ka lang magaling kasi yung kasama mo si Dan Fernandez. Kahit sino pong itabi kay Dan Fernandez, magmumukhang magaling. Magtapatan na tayo. Kahit mag-isip po kayo, isip lang kayo. Mag-isip po kayo ng pinakamahinang vlogger na Duterte. Naisip nyo na po? Itapat nyo kay Dan Fernandez. Mas magaling pa rin yung pinakamahinang vlogger ng Duterte kaysa kay Dan Fernandez. Yung effect, eh. Di ba? Yung effect, pagkasama mo, naranasan ko yan, eh. Pag nagpupunta kami ng beer house dati, ako pinakabata. Ibig sabihin, may mga edad na. Kung mga 50, 40, mga 40 lang, 40, tapos ako mga benching ko. Sino sa tingin nyo pagpasok namin sa beer house, sino sa tingin nyo nakatutok yung mata ng lahat ng mga chiching doon? Siyempre kay Badong. Pero hindi ibig sabihin na gwapo ko. Ang kasama ko lang, hindi angat ako dahil sa bata ako. Ganun po. Humihina ba? Dapat ganito lang. Ganun po yung ibig sabihin natin. Si Luistro nagmumukhang magaling kasi kasama niya si Dan Fernandez. Okay. Punta po tayo sa mga sinabi ni Luistro. Ang batayan niya lang si Las Cañas, isang tao lang. No? Sabi ni Luistro, galit po ba kayo nung binomba yung San Pedro? Siyempre, galit si Duterte. Kaya po ba nyo pinabomba din yung 2 mosque, sinabi niya. Puta. Ayon kay Las Cañas. Sabi nga ni Tatay Digong, hindi mo ako kilala, ma'am. Ang mother ko po ay Muslim.
Hindi alam ni Luistro, 'no? Dahil lang kay Las Cañas. Bilib bilib ka nga kay Las Cañas lahat, eh. Pati sa mga bangko, Las Cañas, pati sa mga sindikato ng droga. Simpleng utusan ka lang ni Duterte sabi, na kung kasama ka lang sa DDS, involved ka sa lahat. Eh, napakagaling naman na tao 'yan. Nag-create sila ng Bitoy din, 'di ba, yung Bitoy-Bitoy? Okey. Kaya nga tapos nagsalita pa si Bello. Papaano po iutos ni President Duterte 'yan? Eh, piskal pa lang siya nung time na 'yun. Imagine ninyo, piskal pa lang si Duterte, may power na siyang gano'n. Yung timeline, Madam Luistro, simple lang po 'yun, eh. Kailan naging mayor si Tatay Digong, ang simple lang po ng pag-check, eh, mga bigating abogado 'to, sila sila Bello. Kaya kinuha ni yung lahat ng magagaling na kaklase ni Tatay Digong. Eto ang kaano niya talaga si Bello, eh, kasama niya talaga 'yan si Bello, eh. Talagang tropa pips sila niyan, noong college pa lang. Hindi ka ba marunong mag-check, madam? Naging mayor si Tatay Digong, piskal pa lang pala siya nung yung mga pangbobomba na yun. Papaano niya iuutos? Wala pa siyang power ng mayor. Hindi mo na-check yung madam? Kung hindi mo kayang i-check yung simple facts na gano'n, hindi ka nakakabilib. Kasi ako vlogger lang ako, eh, 'no? 'Pag 'pag pinak-check ko muna bago ko paniwalaan yung tao, pina-fact check ko muna, eh, o yung mga balita. Halimbawa, nagkalat ngayon yung balita na Donald Trump gustong makausap si Tatay Digong. Ano yung simple fact check lang na dapat kong gawin bakit hindi ko binabalita yun? Ano yung petsa nung balita na yun? Titignan mo muna. Nakita ko yung petsa. Yan yung presidente pa sila noon. Nung sila ay parehong presidente pa. Hindi ka maliligaw, Madam Luistro. Magaling kang magsalita kasi malamang ikaw ay pang ano declamation, pero simple lang po 'yan. Kaya ngayon hindi na ako nagtataka bakit ngayon lang kita narinig. Ang dami pong magagaling na abogado, halimbawa yung mga Fortun, yung mga si Topacio, 'di ba? Ang gagaling nila, hindi mga politiko, hindi natin narinig ng politiko 'yan. Naririnig natin sila na mga abogado. Sila Mel Santamaria, yung mag-amang ano namang masasabi mo, Jopet? Ang masasabi ko po diyan, ipaglaban mo. Hindi po mga politiko 'yan. Pero kilala namin na abogado. Biglang may sumulpot na Gerber. Hindi ko nga alam ang pangalan mo, Gerber. Kaya ka pala kaya ka pala hindi kasing sikat nila Topacio, ng mga Fortune. Kaya pala ngayon lang kita nakita. Sila Jojit, 'di ba, yung mga marami tayong abogado na magagaling, yung anong pangalan ng abogado? Gabby Concepcion, 'di ba? Yung mga nag-a-appear sa TV na mga abogado. Bakit hindi kaya siya naiimbita? Alam niyo na ngayon, oratorical champion lang. Okey, punta po tayo ito po si Trillanes, 'no? Napagalitan po siya, dinuro po siya ni Akop, eh. Iyon yung problema, imbes na kakampi mo na yang mga yan, yung mga Quadcom, pare-pareho kayong anti-Duterte. Eh, sa totoo lang, 'no,
Dahil sa ginagawa niya, talaga naman ang aasar lang 'to, ba tawagin na drug lord si Pulong. Direkta na tinawag niya. Pinospon lang nga, wag tayong magtawag ng ano rito. Kaya galing, kaya foul na foul si Trillanes at pati yung mga kakampi niya. Dinuro siya ni Sunny, wag mong gagawin dito yan. Alam mo yung wala kang kilala naman natin to si Sunny Trillanes, yung kabasto, senador na nga eh. Kapwa nga senador, ang ginagawa niya, naalala niyo yun si Cayetano, binubulungan niya habang nagsasalita, tapos nagwala si Cayetano. Nakita niyo to, sinabihan ako ng ugali niya talaga yan. Pero nakikita siya, nakaharap eh. Nakikita siya eh. Kakampi niya na yun. Ngayon, mag-iisip yung mga yun, puta, pinaglalaroan lang tayo ni Trillanes. Para sa kanya. Nakikita nila eh. Ayan no, sinabi ni Akop oh. Eto, nakakatakot to si Akop. General to eh. Oh, sabi niya, Sunny, dinuro niya. Yung nag-post, anong tawag doon? Nag 1 minute break. Sunny, wag kang ano ng ganyan. Supposedly, kakampi niya yung mga yan. Ganyan po kabastos. Eh naasar naman po si Tatay Digong. Alam nyo, plano nila yan eh. Nakita ko eh. Papagurin muna nila si Tatay Digong. Suspension. Thank you very much. Okay. Papagurin muna nila si Tatay Digong ng mga tanong ng mga makabayan black na paulit-ulit. Tapos sabay sa pagpagod na, tsaka papasok si Trillanes. Mapipikon si Tatay Digong. Talaga naman, may instance na napikon. Babatuhin niya nga ng mikropono eh. Kaya lang, after that, ganun naman yung mga matatalinong tao eh. After na mapikon, hingi ng dispensa. Ano magagawa nung ano? 'Di ba? Wala silang magagawa. Pero ito si Trillanes talaga. Pati mga kakampi niya nagalit na dahil sa ginagawa. Ito pa isa. Maganda, 'di ba? Yung mga highlight na lang tayo. Sa mga highlight na lang tayo. Ito po si Brosas. Hindi ko alam kung pang ilan si Brosas, pangalawa yata kay Dan Fernandez. Yun nga, yung sasagutin. Ito yung tinatanong niya kasi yung Davao model. Di ba? Ang tanong ni Brosas kung Davao model ba eh. Yung ginawa niya sa Pilipinas. Ganito yan, sabi ni Tatay Digong. Ganito yung forma ni Tatay Digong. Nakita niyo po? Ganito yan. Yung mga semantics na ganyan. Yes or no lang po. Anong yes or no? Investigador ka ba? Kita mo? Hindi. Investigador ka ba, sabi? We're investigating, Mr. Chairman. Oo, nag-iimbestiga kayo, pero investigador ka ba? Bakit yes or no lang gusto mong ipasagot sa akin? Suspension. Alam nyo, yan yung mahirap pag yung mga matatalino yung kaharap nyo. Madali kayong mabutata, no? Madali kayong butatain. Tapos, hindi, buti nga, nasalo pa siya eh. Na-suspension agad eh. Kaya lang pahiyang-pahiya siya ron. Nag-iimbita kayo tapos ayaw niyong pasagutin. Pahiya. Isa pa na pahiya na makabayan na soplang-sopla. Alam niyo si Castro, naaawa ko, hindi ako natuwa nung nakita ko si Castro. Actually, naawa ako sa kanya. Si Castro kasi hindi niya alam yung sinasabi niya, paulit-ulit siya ron. Mas marami namatay na bata. Alam mo, 3 lang yata o
o 6 yata yung ano 'no. Eh, kaya nga po tinawag na collateral damage, eh, hindi po sinasadya, hindi po ba? Oh, sige punta na tayo rito sa iba pa, bilisan natin at, para makarating tayo sa mga mas malulupit. Eto, oh, itsura pa lang ni Trillanes nang-aasar na, eh. 'Di ba kayo maaasar niyan? Ayan si Tatay Digong halos katabi niya lang, oh. Tapos tignan niyo kung makatingin, ayan, oh, tinititigan niya ng ngising ano, demonyo. Alam niyo sobrang dami po, eh, kaya ang hirap po, eh, buti nga meron ng mga nagha-highlight na ganito, tinutulungan na tayo ng media. Okey, punta po tayo rito sa iba pa, ayan. Eto po ang partikular na sinabi ni Tatay Digong kay Brosas, "Do not control my answer. This is not an inquisition. It is a democratic process of investigation." Si tanging si Tatay Digong lang po ang nakakapagsabi na ganyan, 'di ba? Lahat sa kanila yes or no lang, tapos mapipilitan ng yes or no lang. Eto po si Gerber, Quadcom ready to ayan, eto maganda. By Mr. President's own admission, ganito po magsalita yan, eh, si Gerber, of his accountability both to legal and illegal actions of the police. It is the humble submission of the representation, Mr. Chair, that the Quadcom is ready to make a recommendation for the filing of the necessary action in court. Alam nyo, sa totoo lang, natrap kayo ni Tatay Digong. Tinatrap kayo. Nagsalita ka na, di ba? Gerber, nagsalita ka na. Ay, ang di ko kaya yung kilay eh, kasi hindi pantay yung kilay niya eh. It is the humble consideration. Alam nyo, trap na trap kayo. Sinabi mo yan, Gerber, ha? Abogada ka. Lagi nating ngayon sisitahin yan si Gerber. Gerber, nasaan na yung kaso mo? Siya po nagsabi ha, hindi tayo ha. Hindi po siya piniprovoke. Talagang nasa linya niya. Tignan natin, ayan no. By Mr. President's own admission of the accountability both to the legal and illegal action. Pinakailangan dahan-dahan para rinig na rinig. That the Quadcom is ready to make recommendation for the filing of necessary action in court. Maghihintay po kami. Gerber. Yan po, sa totoo po, yung ginawa ni Tatay Digong, hinahamon nga kayo eh. Tatapatin ko na, I'm challenging anybody or everybody who makes the accusation, whether it is really true or not. Maybe true, file the case in court because may korte tayo. And even if I admit that totoo yan, you have to go to court because I will make the admission there again. Di nila alam yung trap yun eh. Wala na silang lulusutan ngayon. Nag-recommend ka na magpa-file kayo ng kaso sa korte, file a case. Pag umabot ng 2 taon, 3 taon, wala kang kaso. Lahat po yung propaganda. Asan yung kaso? Sila nagsabi niyan ha. Alam nyo kung sakasakali po magpa-file sa korte,
Sino pong tangang nag-file sa korte? Tanong niyo po kung sino po yung tangang nag-file sa korte. Walang iba kundi si Castro. Dismiss agad. 'Di ba? Hindi niya na ngayon magamit, hindi niya na puwedeng gamitin 'yun. Hindi niya na puwedeng gamitin paulit-ulit na tinreten ako na ipapapatay ni Mr. Duterte. Tawag niyo pa lang kay Tatay Digong bastos na, eh. Ako, makakaharap ko yung presidente kahit ayaw ko 'yan, Mr. President. Ayan ang itatawag mo. Ibig sabihin halimbawa, teacher mo, galit ka sa teacher mo, tatawagin mo na lang, "Estel, Estel, kumusta ka na Estel?" Anong Estel pinagsabi mo, bagsak kita diyan, eh. Eto simple lang, pasimplihin lang natin, Nag-file yan diyan ako unang ano, 'di ba, napasama sa rally. Yung nag-file 'to si Castro, dismiss agad. Alam niyo 'pag nag-file ka Jerbir, dismiss yan agad. Paano mo kakasuhan si Tatay Digong sa pagkamatay ng guilt is personal. Yes, Mr. President, it is very personal. Yes, Mr. President, it is very personal. Akala mo naunawaan ni ano, yung very personal. Tangingot din. Jerber, bistado ka na. Akala mo lang matalino ka. Ayan. 2.4 billion pesos ang nasa bank account ni Tatay Digong. Meron? Ano sabi ni Tatay Digong? Then file a case. Pupunta tayo dyan. Paano kayo pupunta dyan? Lumalabas ka lang tuwing mag-eleksyon. Pag tignan nyo hindi nyo ba napunan? Lumalabas lang sa Trillanes tuwing mag-eleksyon. Pagkatapos po ng eleksyon ng 2022, natalo yan, di ba? Ano ba tinakbo niya? Senador? Talo siya, di ba? Matagal na nanahimik. Mag-eleksyon na naman, nag-ingay na naman. Ano hamon sa'yo ni Tatay Digong? Meron ka pala paper trail. Ito po mga mamamayang Pilipino. Maski po kayong mga, alam ko marami nanonood dito na kabilang panig. Yung mga kabilang panig po. Mga fans ni Bongbong Marcos. May paper trail. Sabi ni Trillanes. No? Sabi ni Tatay Digong, then file a case in court. Ano sabi ni Trillanes? Makakarating din tayo dyan. Meanwhile, paninira muna. Ang problema, wala na naniniwala sa'yo, Trillanes, eh. Wala naniniwala sa'yo. Kaya kung ang epekto mo niyan, yan yung sinasabi kong walang epekto. Sa tingin niyo po ba may nakinig kay Trillanes na Duterte supporter na na-convert niya? Wala. Wala na naniniwala dyan, eh. File a case in court. Kayo pong mga BBM, yan po ang mga idol kayo niyan ni Trillanes. Bakit walang pina-file na kaso? Sabi niya, darating din daw dyan. Darating din daw? See? Yun, eh. Okay. 2.4 billion. Putang, nakita niyo ba itsura ni Tatay Digong kung may 2.4 billion yan? Eto po, ganito po kagalit si Abante sa mga DDS trolls at vloggers. Gusto ko lang sabihin sa DDS trolls at DDS vloggers, ilang boto bang binigay nyo sa former president sa botong binigay ng Baptist community sa kanya? Wow! Maraming salamat po sa Baptist community. At dahil sa inyo, nanalo si Pangulong Duterte. Ilang kaya? Hindi, talaga namang binoto nila, eh. Bakit? Ito po ang nakakalimutan natin. Nako, ngayon ito po nakita ko, pinakamarami po 'to. Ang problema po kasi ano po pagkakaiba
ng mga nagra-rally ng mga sila Franz Castro, organized po 'yan, eh. Yung mga nagra-rally po para kay Duterte, manananawagan lang, 'di ba? "Punta po kayo do'n sa Senado." Yun po ang tunay, wala pong hakot. Kanya-kanya po 'yan. Saksi na tayo diyan madalas, eh. Ayan, oh, ang dami ng tao. Sa totoo lang po, eto po ang krineate nito ni Bongbong Marcos. Meron na naman tayong kultura ngayon ng pagpoprotesta. Hindi dahil sa tayo ay na-recruit, na-organize, hindi po, eh. Ang maganda po sa pagpoprotesta ng mga pro Duterte, kusa. Wala pong, "Putya, miyembro ba yang mga 'yan?" Ganyan na po kadami yung nagpoprotesta para kay para kay Pangulong Duterte. Dami na 'no? Nakakatuwa na po, oh, ang dami na, oh. Puwede na magsimula talaga sa EDSA 'yan, eh. 'Pag yung ganyang karami sa EDSA nila ginawa 'yan, putya maraming pupunta, eh, oh. Ang dami na po, nagkakaroon na po talaga ng, nagtutuloy-tuloy na, ayan. Hakot ba 'yan? Hindi po hakot 'yan 'no? Oh, kaya po nagugutom 'yan kasi hindi hakot. Oh, 'yun naman 'no. Magugutom ba 'yan kung hakot? Mga bugok talaga 'tong mga 'to, eh. Alam niyo po, 'pag yung realista po na hinakot mo ay ginutom mo, puta hindi ka na wala na 'yan. Uuwi 'yan, putya hakot lang tapos gugutumin mo. Maganda yung ano natin 'no, maganda yung ating ano. Ito po sinabi na Vice President Sara Duterte. VP Sara Duterte no longer expects fairness from House, says probes are political persecution. Correct. Kaya lang, hindi rin po titigil si Tatay Digong tsaka yung ano eh, yung kanyang anak eh, no? Sa pagsasalita laban eh. Kaya okay lang. Alam niyo ginagawa niyo Quadcom at kung sino man po nakaisip na siraan yung mga Duterte, mahirap pong siraan yung Duterte dahil naranasan namin yung kanilang pamumuno. Organic talaga, yun correct, organic. Eto pa, bara naman ni Tatay Digong kay Manuel. You are using the term unlawful aggression improperly. Huwag mo akong gamitan yan. Ha? Unlawful aggression. Lahat sila unlawful aggression, di ba? Yung tatlong Makabayan Black. May sariling diskarte yung Makabayan Black eh. Unlawful aggression. Hindi tama yan. Better tone down your rhetorics. Naging mayor at presidente ako, I would never allow anybody to kill an innocent Filipino. Alam kaya ni Raul Manuel yung mga rebelde ay nakakapatay din ng mga mas inosente na mga Pilipino. Iba po yung damay sa tinarget eh. Yun ang hindi natin naintindihan eh. Talagang ganun. Damay lang nga eh. Ito po magandang post dito. Nakakapagtaka, saan ba kumukuha ng panggastos si Trillanes? Kayo baka alam niyo. Saan ba panggastos si Trillanes? Di biro ang mangalap ng testigo. Di biro po yung pabalik-balik ka sa ICC, no? At di biro po yung mangampanya ka laban sa
malapitan sa Caloocan. Mayaman, super yaman ba si Trillanes? Hindi, hero po 'yan. Depende nga kung kanino kayo, pero sa mga BBM, hero po 'yan. Bakit? Bakit magiging hero, hindi naman BBM 'yan originally? 'Di ba, tatanong niyo. Gano'n po talaga 'pag wala silang hero. Eto, 'di ba sabi natin ang tawag ko diyan 'no, Dan Fernandez, effect. Si Luistro, Jerbel Ruistro, dahil kasama niya si Dan Fernandez, nagmumukhang matalino, 'no? 'Yan po 'yun. Dan Fernandez effect po 'yan, eh. Kaya naging hero nila si Trillanes. Mga kakamping nga't dilawan hindi bilib diyan kay Trillanes, eh. Pero yung mga Marcos loyalist, bilib na bilib kay Trillanes. Hindi ko rin sigurado, Hindi naman ako naging loyalista, eh. Never ko pong cliname na loyalista ako, 'no, yung mga nalilito po, ah, 'yan po yung yung sinuportahan po namin si Sara Duterte. Kaya po kami nag-BBM. Anyways, regardless, 'yan po 'yan yung Dan Fernandez effect. Kaya po nagmumukhang magaling sa mga loyalista 'to si Trillanes. Oh, ewan ko lang, hindi ako sigurado, kasi baka yung mga loyalista sinusukat din 'yan. Pero kung mukhang magaling sa inyo sa Trillanes, dahil nga wala tayong makitang magaling. Kaya mukhang si Trillanes na